13 hours at 23 minutes na lang bago ang Valentine's Day at nag-iisip kung ano ang dapat nilang gawin. Ang ating babaeng bida na si Ana ay nagmungkahi na makipag-usap sa mga underclassmen na mga babae at tanungin ang kanilang hilig sa mga chocolates at candies upang mamahaji sila sa paaralan kapag dumating na ang araw ng Valentine's. Nang marinig ito, pinili ni Moko ang ideyang ito at gustong gawin ito para sa mga junior student pero ang ilan ay nagmungkahi na dapat ay para sa lahat ng mga lalaki din. Sumang-ayon si Ana at nagdeklara sila na gagawa sila ng mga tsokolate sa kanyang bahay, inimbitahan ng lahat pati na rin ang ating emo boy. Kinabukasan, pumunta si Kaetoro sa apartment ni Ana at natagpuan siya doon ni na Serena at Kai. Tinanong ni Kai kung bakit siya nandoon, dahilan para umiwas siya sa tanong nito at lumayo, at sinabing napadaan lang siya lugar. Matapos iwanan ng mga babae, napagtanto niya na hindi yata siya inimbitahan ni Ana at dapat ay naisip niya na ito mula pa noong una. Tiningnan niya ang kanyang cellphone dahil nag-text si Ana kung saan sinabihan siya nito na maging handa para sa araw na ito. Sa sandaling iyon, dumating si Moko at nagtanong kung saan siya pupunta at itinuro ang apartment nila Ana. Hinawakan siya sa kwelyo nito at hinayla siya pabalik. Sa loob ng elevator, iniisip ng ating emo boy kung magkaibigan ba sila ni Moko base sa sinabi nito sa family restaurant noong New Year. Pagkatapos nito, sinalubong sila ni Ana sa kanyang bahay habang kumakain ng tsokolate. Pumasok sila sa loob at binalaan ni Moko si Kaetoro kung gaano ka-istrikto ang ina ni Ana. Pagkatapos batiin ni Suni ang lahat ng mga babae, ay nakita si Kaetoro at nagtataka kung bakit may isang batang lalaki sa kanyang bahay at nagtanong pa nga kung paano niya nakilala ang kanyang anak na babae. Sa takot na magdulot ito ng problema, hinawakan siya ni Moko at sinabing boyfriend niya ito na ikinagulat ng lahat. Samantala, sinusubukang ayusin ni Kaetoro ang butones ng kanyang apron, ngunit lumapit si Ana para gawin ito para sa kanya. Sumulyap ang kanyang ina na may pagtataka kaya huminto si Ana pero lumapit si Moko upang siya ang mag-ayos. Nakita ng kanyang ina na si Sunny ang kanilang closeness at nagtanong kung gaano na sila katagal magkarelasyon, ngunit sinabihan siya ni Ana na pabayaan na lang sila. Noon lang, sinabi ni Moko kay Kaetoro na gusto niyang i-brainwash si Sunny para hindi na siya masyadong mag-usisa. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-utos, sinabihan si Kaetoro na gawin ang mga bagay at tawagin siya sa kanyang pangalan na naging dahilan upang magselos si Ana dahil masyado nang umeepal si Moko. Si Serena, na napagtanto na ang kanilang mga kasinungalingan ay nagdudulot ng problema, ay hinampas ang mesa at sumigaw na itigil na ang pagkukunwari. Hindi nagustuhan ni Kaetoro ang atmosphere sa kusina kaya umalis at nagugas na lang siya. Pumunta sa kanya si Ana, tiningnan siya ng masama at nagtanong kung nag-enjoy ba siya sa palabas nila ni Moko. Hindi alam kung ano ang gagawin, pumunta siya sa banyo upang mapag-isa at naisip na siya ay dapat na lamang na umalis. Sa banyo, nagpakita na naman si Nigorikawa na nasa kisame at sinasabi sa kanya na kailangan niyang ayusin ang sitwasyong ito kung gusto niyang mapang-asawa si Ana. Kung hindi siya kikilos ay tuluyan siyang kikilalanin ng ina ni Ana bilang boyfriend ni Moko. Pagkatapos nito, sinubukang tumakas ni Kaetoro ngunit tinawag siya ni Sunny habang papunta sa pinto at nagtanong kung uuwi na siya. Naisip niya ang mga salita ni Nigorikawa at biglang humingi ng paumanhin sa kanya at ipinahayag na wala silang relasyon ni Moko, saka lumabas. Nanlumo siya sa pintuan, sinabi sa kanyang sarili na gusto niyang maniwala sa mga himala. Biglang bumukas ang pinto sa likod niya at tinulak siya palayo. Tinanong ni Sunny kung siya ba si Kaetoro at sumagot ng oo na nahihiya si Kaetoro at sinabi ni Sunny na kilala niya siya. Sinabi pa niya na nakilala na niya ang kanyang ina sa parents-teacher conference at ipinahayag na madalas siyang ikwento sa kanya ng kanyang anak na naging sanhi ng paglabas ni Ana sa pintuan at pinapasok ang kanyang ina. Nang papaalis na si Kaetoro ay biglang hinawakan siya ni Ana sa damit at hiniling na manatili siya. Pumayag si Kaetoro kaya naman binigyan siya ni Ana ng kanyang signature shoulder tackle. Tinanong siya ni Ana kung bakit hindi siya agad nag-deny sa kasinungalingan ni Moko. Sinabi niya na kung magde-deny siya agad, maaaring pauwiin lang siya ng ina nito, at pagkatapos ay kailangan niyang gumawa ng panibagong kasinungalingan tulad ng huling beses na naroon siya sa kanilang bahay. Pagkatapos ay pumasok sila sa loob at nakita nila ang lahat ng mga babae na takot na takot. Kaya naman pala, katabi nila ang isang malahiganteng lalaki na nagsasabi sa kanila kung paano gumawa ng recipe ng tsokolate at nagtataka si Kaetoro kung sino siya. Ipinakilala siya ni Ana bilang kanyang ama at sinabing nagtatrabaho siya sa isang restaurant bilang chef at nagluluto ng French food. Ngunit bago pa makapagsalita si Kaetoro ay umalis na siya at pumasok sa kwarto. Ang lahat ng mga babae na natatakot sa kanyang hitsura ay nagtataka kung saan siya nanggaling. Ngunit humingi ng paumanhin si Ana kay Moko at pinasalamatan siya para sa kanyang tulong sa pagpapanatili kay Kaetoro doon.
Samantala, napagtanto ni Kaetoro na ang ama ni Ana ay ang lalaking nakasalubong niya sa elevator noong huling nandon siya. Sinubukan niyang pakalmayan ng sarili, inisip na hindi siya nito maalala. Ngunit nakita niyang nakatitig ito sa kanya mula sa pintuan. Tinanong ni Ana kung okay lang siya at habang sinusubukan ni Kyotorong magpaliwanag, ang ama ni Ana ay lumapit sa kanilang likuran dahilan upang sila ay maglayo. Pagkatapos ay tinanong ng kanyang ama na nagngangalang Yuki si Kaetoro kung naglalaro ba siya ng video game kung saan ay sumagot ang ating emo boy ng awkward na oo. Umupo ang dalawa sa sopa at nagsimulang maglaro habang sinabihan ni Yuki si Kaetoro na siya ang unang pumili ng karakter. Dumating si Sunny at humingi ng paumanhin kay Kaetoro at sinabi na ang kanyang asawa ay walang sense sa personal space ng iba ngunit sinasabi ni Yuki na wala kasing sino man sa bahay ang gustong makipaglaro sa kanya. Nang marinig ito, pumasok si Ana at ipinahayag na marunong din siyang maglaro at kinuha ang controller mula kay Kaetoro at ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat nito. Biglang dumating si Moko at nakita ang lahat ng ito, dahilan para umalis si Ana. Tumabi siya kay Kaetoro at nagtanong kung ano ang masasabi niya sa ama ni Ana at no comment na lang si Kaetoro. Sinabi ni Moko na ang isang magarbong chef sa isang mataas na apartment ay dapat ay hindi mukhang homeless. Gayunpaman, nang hilahin ni Yuki ang kanyang buhok, tila nagbago ang opinyon ni Moko at lumiwanag ang kanyang mukha. Nang matapos ang ginagawa nilang tsokolate ay pumunta ang mga babae sa silid ni Yuki para bigyan siya ng tsokolate. Nakakita ng isang pagkakataon si Ana at biglang hinawakan si Kaetoro at hinayla siya sa likod ng malapit na kortina at nag-alok sa kanya ng isang pirasong tsokolate. Sinabi niya na ito ay masarap ngunit parang masyadong matamis para sa kanyang panlasa. Sinabi ni Ana na natutuwa siya dahil andan siya. At kinuha ni Ana ang tsokolate sa kanya at kinain ito. Pagkalabas ng bahay, magkasamang umuwi sina Kaetoro, Moko, at Serena. Sa daan, tinanong ni Serena si Kaetoro kung nakapunta na ba siya sa bahay ni Ana. Nagtataka siya kung paano alam ni Kaetoro ang floor number ng apartment ni Ana at hindi din siya nagtanong ng direksyon papunta sa banyo. Nang marinig ito, naniniwala si Moko na nagde-date sila, ngunit pinatigil ni Kaetoro ang kadaldalan niya at sinabing napadaan lang siya dati doon. Pagkatapos ay pinasalamatan niya sila para sa kanilang tulong at sinabi ni Moko na ayos lang yon. Ngunit sinabihan siya ni Serena na hinding-hindi niya sila malilinlang. Sa bahay, hindi makapaniwala si Kanan na gumawa ng tsokolate ang kanyang kapatid sa apartment ni Ana. Nilinaw niya na marami siyang kasama at inisa-isa ang mga babaeng nakasama niya. Naniniwala si Kanan na nagtatayo na siya ng isang harem. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Kaetoro at nagmamadali siyang lumabas ng pinto habang palihim na sinasabi ni Kanan na baka babae yung tumatawag. Sa kanyang silid, kausap ni Kaetoro si Ana na nangangamusta kung ano ang nararamdaman niya at nagtanong kung ano ang masasabi niya sa kanyang ama at ina. Sinabi ni Kaetoro na akala niya na ang kanyang mga magulang ay napaka-istrikto batay sa kanilang mga hitsura at medyo nakakatakot, ngunit sila pala ay mas mabait pa kaysa sa inaasahan niya. Ibinahagi niya ang kanyang pakikipag-usap sa kanyang ama na hinihingi sa kanya ang speech friend code ni Kaetoro at sinabing gusto muli ng kanyang ama na bumisita siya roon. Pagkatapos nilang mag-goodnight sa isa't isa, umupo si Kaetoro sa sala kasama ang kanyang kapatid habang umiinom ng soda. Bigla niyang tinanong kung plano na niyang umamin kay Ana, dahilan para mabilaukan siya. Humingi ng paumanhin ng kapatid, ngunit nilinaw ni Kaetoro na wala siyang confidence at hindi siya sigurado kung gusto din siya ni Ana o hindi. Ipinaliwanag ng kapatid na si Kaetoro ay nasa junior high school pa lamang at magmamature pa, at ang mga bagay sa paligid niya ay magbabago rin, kasama ang kanyang nararamdaman para kay Ana. Gayunpaman, ipinahayag ni Kaetoro na hindi niya alam kung magbabago ang kanyang buhay o hindi. Pero isang bagay ang sigurado siya, at iyon ay, hindi magbabago ang nararamdaman niya para kay Ana, at lagi niya itong magugustuhan. Gayunpaman, naniniwala rin siya na si Ana ay nabibilang sa isang mataas na lipunan kung saan siya ay isa ring sikat na babae na minamahal ng lahat. At kung kailanganin niyang lumayo sa kanya, sigurado itong makakalimutan kaagad siya ni Ana. Naging sanhi ito ng pag-iyak ni Kaetoro at pagkatapos ay ipinahayag na gusto niyang maging girlfriend si Ana. Kinabukasan, hindi sinasadyang magkasabay sila ni Ana. Tinanong niya si Kaetoro kung dapat ba niyang bigyan ng mga lalaki ng tsokolate, biglang hinawakan ni Kaetoro ang damit ni Ana at humiling sa kanya na huwag. Lumingon si Ana sa kanya at nagulat. Ngunit sumang-ayon sa kanya at hindi niya yun gagawin. Sa paaralan, naglalakad si Ana sa pasilyo nang lumapit ang dalawa sa kanyang mga fangirls na binigyan siya ng Valentine's chocolate. Nagpasalamat si Ana sa kanila at lumapit kay Kai at sinabing mag-iikot pa siya ng isa pang round kung saan ang isang galit na si Kai ay sumagot na nakagawa na siya ng 5 buong tour.
Samantala, inisip na lang ni Kayetoro ang araw na iyon na tulad lang din ng mga normal na araw habang si Sho ay nagrereklamo tungkol sa konsepto ng tsokolate at sinabing nagsasabuatan ng mga babae at mga kumpanya ng tsokolate upang malungkot ang mga lalaki. Sa loob ng silid-aralan, inilagay ni Mo ang isang kumpol ng mga tsokolate sa mesa ni Kayetoro at sinabing ito ay first come, first serve para sa mga lalaki. Pagkatapos nilang kunin ang kanilang mga pinili, tinitigan ni Kayetoro ang natitirang piraso at hiniling kay Mo na kunin ito. Tinanong ni Mo kung kumuha ba siya kanina ng isa at sinabi niyang hindi dahil hindi niya ito gusto. Sinabi niya kay Kayetoro na expected niya yon kaya't inilagay niya ang mga ito sa kanyang mesa. Pagkatapos ay lumapit si Ana at kinuha ang natitirang piraso at kinain. Sinabing sa araw na iyon ay isa siyang lalaki. Habang si Kay ay naiinis sa kanya dahil sa kanyang katakawan. Nagtanong si Sho tungkol sa isang mani sa loob ng kanyang tsokolate na hugis puso. At iniisip kung ito ba ay tanda ng pag-ibig kung saan sinabi ni Mo na pinagsisisihan niya na binigyan niya si Sho. Pagkatapos ay tinanong ni Sho si Kayetoro ng kanyang opinyon dahil naniniwala si Sho na pareho silang romantiko ni Kayetoro. Sa library, naglalaro si Ana ng shogi kasama si Kayetoro ngunit gumagamit ng Tyrol na tsokolate sa halip ng mga tradisyonal na piraso ng shogi. Kahit hindi alam ni Kayetoro ang mga rules ng laro ay pumayag pa din siyang maglaro nito at pagkatapos ng ilang mga moves, sinabi ni Ana na natalo siya. Sinabi niya na ang nanalo ay makakakuha ng lahat ng piraso ng tsokolate at itinulak ang mga ito sa kanya. Inilagay niya ang mga ito sa kanyang bag at hindi pa din siya makapaniwala na nakakuha siya ng tsokolate sa Valentine's Day. Sa klase, tinanong ni Sho ang ibang mga lalaki kung mayroon silang iba pang tsokolate. Ipinakita nila ang mga ito at sinabi ni Sho na kung wala itong hugis puso, ito ay isa lamang friend stuff. Mabilis na umiling si Kayetoro na parang kinahihiya ang mga sinasabi ni Sho. Nagbuntong hininga si Mo at sinabing ang pagbibigay lamang ng tsokolate ay hindi sapat at kailangan mong maging malinaw sa iyong intensyon at damdamin o ito ay magdudulot lamang ng kalituhan. At napaisip si Ana sa mga sinabi ng kaibigang si Mo. Sa labas, naglalakad si Kayetoro palabas ng gusali nang bigla siyang hinayla ni Ana at kinaladkad siya sa gilid ng gusali. Itinuro niya sina Hanoka at Kanzaki at kung paano siya binigyan ni Hanoka ng isang bag ng Valentine's chocolate. Sinabi ni Kayetoro na kalokohan lang ang mainggit dahil sa tsokolate at dahil hindi nakuha ni Kayetoro ang point ni Ana, sinigawan siya nito at sinabing hindi ganon ang gusto niyang iparating sa kanya. Tingin ni Kayetoro ay kakaiba ang kinikilos niya ngayon at nagpasya na lang siyang umuwi. Sa sandaling iyon, sumakay si Ana sa likod ng kanyang bisikleta. Sinabi niya kay Kayetoro na makikisabay siya. Sinabi pa ni Ana na hindi safe ang pagsakay sa likod ng bisikleta kaya naman humawak siya sa tagiliran ni Kayetoro gamit ang kanyang kanang braso. Habang tumitipan ng bisikleta, hiniling ni Ana sa kanya na magdahan-dahan dahil mahaba pa naman ang araw. Habang nakasakay pa rin sa kanyang bisikleta, naalala ni Kayetoro na kasama niya si Ana nung huling sinakay niya ito sa bisikleta. Pinaalala niyang dumaan sila sa isang istasyon ng pulisya at kung gaano siya nataranta. Sinabi ni Ana na hindi niya iyon napansin. Naalala pa ni Kayetoro na sasabihin niya dapat kay Ana na bumaba na lang ng bisikleta, ngunit nag-alala siya sa komento ni Ana tungkol sa kanyang takot sa pagbabago. Tinanong ni Ana kung talaga bang sinabi niya yon kay Kayetoro at sumagot si Kayetoro ng oo. Pero sinabi ni Ana na gusto niya ng pagbabago kaya hindi niya maintindihan kung bakit niya sinabi yun dati. Sinabi pa ni Ana na maaaring tama si Kayetoro habang lumalapit siya sa kanya. Maaaring hindi ito maunawaan ni Ana ngayon dahil masaya siya sa sandaling ito, ngunit sinabi niyang hindi pa ganap ang kasiyahang iyon. Sinabi niya na nagugutom siya at huminto sila sa isang convenience store. Sa loob ay napatingin sila sa isang Valentine's display at naging awkward ang sandali nang nagkomento si Kayetoro kung gaano kamahal ang mga display. Bumili na lang si Ana ng isang chocolate bun at nagtanong si Kayetoro tungkol sa tsokolate na ibinigay sa kanya ng mga fangirls niya kanina. Tinanong naman siya ni Ana kung anong uri ng tsokolate ang sinasabing pangromantiko para sa kanya. Sinabi ni Kayetoro na ito ay napakahirap na tanong, ngunit sinabi pa niya na dapat ay sinasabi ng nagbigay kung ano ba talaga ang intensyon niya dahil maaaring ito ay ma-misinterpret gaya ng nangyari kay Sho. Bilang tugon, ipinahid ni Ana ang natitirang chocolate bun sa mukha ni Kayetoro na nag-iwan ng emos sa pisngi nito. Pinasalamatan niya ito para sa pagkain at lumapit siya para punasan ang mukha nito gamit ang kanyang daliri na nag-iwan ng isang hugis puso bago nagpalem. Isinaalang-alang niya kung ano ang inaasahan ng kanyang puso at nagmamadaling bumalik sa loob ng convenience store. Sa labas, nagmuni-muni si Ana habang may hawak na cupcake na may nakasulat na kanji tungkol sa pag-ibig na nakalagay sa paligid ng cupcake.
Biglang lumabas si Kayetoro na nagbibisikleta, huminto at nakahinga ng maluwag nang makita niya si Ana na naghihintay. Pareho silang may inabot sa kanilang mga bag, ngunit nag-first move si Kayetoro. Binigyan niya ng Melty Kiss Fruity Strawberry Chocolate si Ana. Medyo nalito si Ana dahil mali ang okasyon para bigyan siya ng regalo. Ngunit pinaalala ni Kayetoro na sa silid-aralan kanina, sinabi niya na sa araw na yon ay magiging lalaki siya. Kinuha niya ang regalo at si Kayetoro ay dali-daling pinatakbo ang bisikleta palayo. Naiwan si Ana na nakatulalang hawak-hawak ang ibinigay na regalo sa kanya. Sa bahay ng gabing iyon, hindi siya mapakali sa kanyang pwesto dahil naiisip niya ang ginawa niya kanina. Tinatakpan ng kanyang mukha sa kahihiyan. Iniisip niyang corny ang nagawa niya. Hindi rin niya alam kung anong tatak ng tsokolate ang ibinigay niya. Tumunog ang kanyang telepono at nakatanggap siya ng text mula kay Ana na nasa labas siya. Bigla siyang bumangon at lumabas, nakita niya siya sa gate. Sinalubong ni Kayetoro si Ana sa labas ng kanyang bahay. Sinabi ni Ana na nag-iba siya ng ruta para sa evening walk ng aso niya. Malapit na pala yon sa bahay ni Kayetoro kaya nagpas siyang dumaan sa bahay nito. Nagpa siya silang maglakad-lakad at inalok siya nito na hawakan ng tali ng aso. Pumunta sila sa isang vending machine at nagpa siya si Ana na maglaro. Pinindot niya ang button ng sabay para sa inumin na gusto niya at sa inumin na pinakaayaw niya. Nakuha niya ang itim na kape at ibinigay ito kay Kayetoro. Nakahanap sila ng bench na mauupuan at nagkwento siya tungkol kay Kai, ngunit pinutol siya ni Kayetoro na nagsabing kakaiba ang kanyang kinikilos buong araw. Sumagot si Ana na palagi naman siyang ganon at sumang-ayon naman si Kayetoro. At tinanong niya si Ana kung nilalamig siya at sinabi niyang okay lang siya at nagpasalamat siya sa tsokolating ibinigay ni Kayetoro kanina. Pagkatapos ay si Ana naman ang nagtanong kung nakakuha ba siya ng tsokolate ngayong araw. Naalala niya ang binigay ni Ana habang naglalaro sila, ngunit sumagot si Kayetoro ng hindi, at sa halip ay nagtanong kay Ana kung nagbigay ba siya ng tsokolate sa iba. Sumagot din si Ana ng hindi. Nilinaw na hindi siya nagbigay ng tsokolating pangkaibigan. At idinagdag niya na sumasang-ayon siya sa opinyon ni Shaw na dapat nilang alisin ang tsokolating pangkaibigan dahil nagdudulot lamang ito ng hindi pagkakaunawaan na nagpapalungkot sa mga lalaki. Tinanong niya kung masyadong mapait ang kape at inamin niya na nagsinungaling siya nung sinabi niyang ayaw niya sa matatamis na pagkain. Nang makita ni Ana ang pagkakataon ay hinalungkat niya ang kanyang bag at inalok ang cupcake kay Kayetoro. Tinanong niya ang tungkol sa kanji habang hinahati ni Ana ang cupcake. Nagpasalamat siya kay Ana. Bumaling si Ana sa kanya at sinabing ayos lang kung hindi niya naiintindihan ang mga ginagawa niya para sa kanya. Nagbahagi sila ng ilang tensyon na segundo ng katahimikan at nagsimula siyang mabaigo at maiyak-iyak na nagsabi na hindi pa rin niya magawa ang tama. Kinagat ni Kayetoro ang cupcake at sinabing ito ay masarap. Sinusubukang paginhawahin ng kanyang pakiramdam. Sa halip ay humiling si Ana ng isang yakap sa pamamagitan ng pagbukas ng kanyang mga braso. Naglakad sila pabalik sa kanyang apartment at pinag-isipan niya ang ibinigay na kalahating cupcake. Napagtantong may sinusubukan itong sabihin sa kanya. Ang class ni Ana ay naglilinis ng mga pasilyo at kumaway si Ana kay Kayetoro na kumaway din pabalik sa kanya. Ngunit huminto nang makita niya si Shaw na galit na patungo sa kanila. Tinanong ni Uta kung ano ang ikinagagalit niya at sinabi niyang iniisip niya kung ano ang gagawin nila para sa mga babae para sa White Day kahit na may isang buwan pa. Nagtataka si Kayetoro kung paano siya nakakuha ng tsokolate mula kay Mayamata at isinasaalang-alang kung paano siya mamumuhay sa susunod na buwan at kung may makukuha ba siyang mabuti sa kanya. Habang si Shaw ay nakikipagtalo kay Uta tungkol sa kung anong uri ng tsokolate ang ibinigay sa kanya ni Mo. Iginiit ni Kai na dapat nang linawin ni Mo ang maling kuro-kuro, ngunit sa halip na linawin ay humarap kay Shaw at sinabi kung ang binigay niya ay love chocolate o friend chocolate ay nasa kay Shaw na interpretasyon na yon. Inisip ni Kayetoro na napakasamang babae ni Mo habang malakas na ipinarinig ni Mo na gusto niya ng AirPod. At lalong naging paranoid si Shaw. Nakipag-usap siya tungkol sa mga ideya ng regalo kasama ang ibang lalaki. Sa kalaunan ay napagdesisyunan niya na sa sexy lingerie na lang, ngunit isinasaalang-alang kung paano gagawin yon dahil nakakuha siya ng homemade na tsokolate, kakailanganin niyang magbigay din ng handmade lingerie na sinasang-ayunan ng iba na isang masamang ideya. Idinagdag ni Kanzaki na para sa mga babae dapat lamang itong maging tsokolate tuwing Valentine's, ngunit pwedeng kahit anong bagay kapag White Day. Sinabi niya na iniisip niya ang Sweets Paradise, isang all-you-can-eat sweets buffet, at sinabi ni Kayetoro na magandang ideya ito, ngunit ang pag-imbita sa babae ay ang mahirap na bahagi. Hinarap ni Shaw si Kayetoro at agresibong nagtanong kung nakakuha ba siya ng tsokolate mula sa isang tao noong araw ng mga puso. Sinubukan ni Kayetoro na iwasan ang tanong, ngunit iginiit ni Shaw na kung may nagbigay man sa kanya ay siguradong pangit na babae yon.
Naiwan sina Ana at Mo na nakakunot noo sa kanya. Pagkatapos ng paaralan ay nakita ni na Sho at Kayetoro si Nanju. Lumilipad ang isip ni Kayetoro, ngunit ibinalik siya sa katinoan ni Sho sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na kukuha sila ng payo mula kay Nanju. Ikinwento ni Sho na si Kayetoro ay nakatanggap ng tsokolate nung Valentine's at nag-iisip siyang gantihan iyon. Tinanong ni Nanju si Kayetoro kung totoo ba yon, habang tinanong ni Sho kung ano ba ang pinakamainam na regalo. Sinabi ni Nanjo na hindi kailanman magkakaintindihan ng mga lalaki at babae, at muling bumaling si Kayetoro, nagtanong kung normal ba talaga yon. Sinimulan niya ang isang monologo, iniisip ang tungkol kay Ana. Kahit na ang mga babae ay maaaring mag-isip ng ibang mga bagay kaysa sa mga lalaki, ngunit kapag mas nakikilala mo sila, mas maraming pagkakatulad ang maaari mong mahanap, at ang kailangan lang ay ilang pangunawa. Hindi pinansin ni Sho ang kanyang opinyon, muling tumutok sa mga regalo at nagmungkahi si Nanjo ng ilang mga damit. Nasabik si Sho sa pag-aakalang nakakuha siya ng malupet na payo. Pagkatapos ay nagsimula silang maglakad, ngunit nakita ni Ana si Kayetoro mula sa isang bintana sa ikalawang palapag ng paaralan na kumakaway sa kanya. Ngunit hindi niya namalayan na nasa malapit si Nanju. Bigla siyang napansin ni Ana at nagsimulang itaas ni Nanju ang kanyang kamay upang tanggapin at suklian ang pagkaway ni Ana na pinaniniwalaan niyang para sa kanya iyon. Ngunit hiniranggan ni Kayetoro ang kanyang kamay at agresibong kumaway sa harap ng kanyang mukha pabalik kay Ana, dahilan para mamula siya at mawala. Si Kayetoro ay lumingon upang tawagin si Nanju, at bago niya masabi sa kanya ang kanyang nararamdaman para kay Ana, si Ana ay biglang sumulpot, hinawakan si Kayetoro at hinayla siya papalayo habang nagsasabi ng isang maikling poem kay Nanju. At dito na natatapos ang aking recap sa episode 3 at 4 ng season 2 ng The Dangers in My Heart. Marami ng nakakakilig na moment ang nakita natin sa episode na ito at sa palagay ko ay marami